Salamat po. Happy Sabbath po sa ating lahat, mga kapatid. Yan, wag po kayong mananawang bumati ng Happy Sabbath kasi ito po ay paalala sa atin na tayo ay masaya sa piling ng Panginoon. Pinupuri at niluluwalhati natin yung Panginoon. Salamat kapatid. Sapagkat tayo ngayon ay nakarating sa inyong magandang iglesia, ang lamig nga. No, kahit mainit, malamig. No? Hindi ho maligam-gam, malamig. Yan. So, nagagalak tayo na tayo ay dinala ng Panginoon na ligtas. Actually, mga kapatid, ngayon pa lamang po ako nakapunta sa dakong ito. At wala ho tayong kaalam-alam kung paanong pumunta dito. Kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat hinatid niya tayo ng ligtas at payapa sa dakong ito upang kayo makasama sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. At mga kapatid, napakahalaga ng araw na ito. Bakit? Hindi lamang po ito Sabat. Sapagkat araw-araw sa ating buhay ay mayroong ginagawa ang Panginoon. Di ba? So sa ating buhay, sa araw-araw, ay hindi nawawalan ang Panginoon ng ginagawa. Naniniwala po tayo, mga kapatid, na bagaman hindi natin nakikita ang Diyos, ay araw-araw siyang may ginagawa para sa atin, mga kapatid. No, at ang isa po dito ay ang pagliligtas ng Panginoon. Bakit to napakahalaga nating malaman kung papaano tayo ililigtas ng Panginoon? Sapagkat marami hong nag-iisip sa ating panahon na hindi na naniniwala sa Diyos. Marami sa ating panahon ngayon ang naiinip na sa pag-iintay sa Diyos. Kailangan, mga kapatid, tayong mga Adventist na naghihintay sa pagdating ng Panginoon ay maidiin natin ang mahalagang pananampalataya natin sa muling pagparito ng ating Panginoon. At ito rin naman ang inihayo ng ating mga unang ama o pioneers natin sa iglesia. No? Kaya sa mga pagkakataong ito, aaratlin natin ang prinsipyo ng Biblia patungkol po, mga kapatid, sa kaligtasan. No? At sa umagang ito, mga kapatid, ang pag-uusapan natin ay redemption. When you say redemption, from the word redeem. No, mamaya pag-usapan natin yan, yung keyword ng redemption. No, yan po ay based po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 30 to 31. No, redemption is summed up in Christ. What do we mean by in Christ, mga kapatid? Kay Kristo, sa Tagalog, no? Kay Kristo. Okay? Si Kristo ang tanging tagapagligtas. Siya ang tanging daan. Sapagkat kung iniisip nino man na kaya niyang iligtas ang kanyang sarili, siya na ay Antikristo sapagkat pinapalitan niya ang posisyon ng ating Panginoong Hesukristo. At kung ang sino man, kapatid, ang maniniwala, katulad ko, mga kapatid, dati akong Katoliko, isip-isip ko, napakaraming mga santo, halimbawa, yung pangalan ng ating simbahan o ating pangalan ng ating iglesia, makikita ninyo, mga kapatid, may Santo Tomas, may San Bartolome. Ang mga ito ay mga pangalan, mga kapatid, ng mga apostol na ginawang mga santo ng Romano Katoliko na kanilang dinadalanginan. Bukod dito, naniniwala kami noon, ako bilang isang Katoliko, na si Maria ay katuwang ng Panginoon sa gawaing pangkaligtasan.
Pero ngayong Adventist na ako mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito tayo sa Biblia. Ang tanging tagapagligtas ay ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. So, ano nga ba itong ating pinag-uusapan? What is redemption? From the English word redemption means to rebuy, to regain possession of its repurchase. Pag sinabi nyo redemption, to redeem. For example, mga kapatid, yung extra points na tinatawag. Halimbawa, pag nagpa-load kayo, di ba meron tayong tinatawag na reward points? So, syempre, yung iyong niloload ay babalik din sa iyo. Kumbaga, mayroon kang investment, nagpalitan kayo. No? Dito, mga kapatid, ang sabi dito, means to rebuy, to regain, para makuha ulit, upang maibalik ulit. Bakit? Kasi, mga kapatid, ang kaligtasang ito nawala sa atin. Kaya kailangan ibalik ng ating Panginoon. At ang tanging makapagbabalik nito, mga kapatid, ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo namatay sa krus ng Kalbaryo. At pag-usapan naman po natin, bukod po sa English term, meron po tayong tinatawag na Greek term. Okay? Ayon po sa aking pag-aaral sa theology, dito po sa ating Adventist school na tinatawag nating Philippine Institute, International Institute of Advanced Studies ni Dr. Ronald Mercado, mga kapatid, na ating mentor, ay mayroong dalawang salita para sa redemption. Ang una ay tinatawag nating exagorazo. Bagitin nga natin? Exagorazo, na ang ibig sabihin is a strengthened form of agorazo. To buy, to denote, no? To buy out, especially purchasing a slave in a view to his freedom. So this word does not signify the actual redemption, but the price paid with view to it, mga kapatid. So tayo ay tinubos mula sa pagkakaalipin sa kasalanan. Sapagkat mga kapatid, tayo noon ay master ng kasalanan. What do you mean by master? Ang kasalanan, mga kapatid, ay walang puwang sa ating buhay. Ang mga makasalanan ay under sa atin. Bakit? Kasi, mapapansin ninyo, Genesis chapter 1 verse 28, lahat na nilikha ng Panginoon, ibinigay niya ang pamamahala. Kanino? Kay Adan at Eva. Samantalang mga kapatid, after magkasala ni Adan at Eva, tayo ngayon ay mga naging alipin ng kasalanan. Bad news, di ba? Tayo ay naalipin ng kasalanan. No? Ano pang ibig sabihin ng redemption? Bukod sa pagpapalaya sa alipin. Saba, mga kapatid. Huh? Ang Greek word is lutro. With a long O, lutro. No? To release on receipt of ransom, the actual deliverance, the setting at liberty. So ransom, may kapalit. Bukod sa pagpapalaya, may ransom. May halaga. Kaya napakaraming tao ngayon nakikita ninyo. Konti problema lang, nagpapakamatay. Mali. Hindi namatay si Kristo, mga kapatid. Kung ikaw ay may problema, hindi namatay si Kristo para lang kunin mo ang sarili mong buhay. Ikaw ay mahalaga sa paningin ng Panginoon. At ang halaga mo ay ibinalik ng Panginoon. No? So, tandaan natin,
Both translated as redeem, isinalin bilang redeem ang exagorazo at lutro. But it doesn't mean, mga kapatid, na it signifies the actual redemption, but the price paid with the view it signifies the actual deliverance. Anong pagkakaiba? Actual redemption and actual deliverance. Anong pagkakaiba? Ang redemption, mga kapatid, no, ang redemption, pagpapalaya. Ang pagdi-deliverance, bagaman pagpapalaya, pwede ka pa rin bumalik. Ito yan, mga kapatid. When you say deliverance, halimbawa nakakita na ba kayo ng deliverance? Yung nagpapalayas ng demonyo. Yung demonyong yun, maaaring bumalik. Kaya nga deliverance maaaring bumalik at iiral pa rin. So, balit kung ito ay redemption, ito ay tuluyang mawawala. Yung presyo o yung babayaran, yung halaga na babayaran ng Diyos ay hindi na iiral pa pagkatapos mamatay ni Kristo sapagkat wala ng pagbabayad sala pagkatapos sa krus. Ano na ang pagkatapos na gagawin ni Kristo sa krus? Doon sa banal na sanktuaryo ay tinatawag nating application of the atonement. Mamaya po, pag-aralan natin, ano ba yung application of the atonement? Bago yan, bakit nga ba kailangan ng tao mapalaya mula sa kasalanan? Kailangan mapalaya ng tao mula sa kasalanan sapagkat ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. 1 John chapter 3 verse 4. Bukod dito, mga kapatid, kung mapapansin ninyo yung word na transgression sa King James Version ng 1 John chapter 3 verse 4, ang ibig sabihin niyan is to bind. Ano yung bind? Pagbaluktot. Ano ang ibig sabihin? Parang laste. Okay. Bigyan natin ng halimbawa. Ang kasalanan ay parang laste. Sapagkat kung paano pipitik, ito'y babalik sa iyo. Sa madaling salita, ang nais ng taong mangyari ay yung sarili niyang kalooban. No? Ang kasalanan, hindi lang paglabag sa kautusan, kundi ang paglabag sa kautusan ay ang pagpili sa sarili at ang pagsunod sa sariling kalooban. Bakit nagkasala si Adan at Eva? Hindi pa sila kumakain ng pinagbabawal na bunga, mga kapatid. Pinili nila. Sundin ang kanilang sarili na nadaya sila ng ahas kaysa sundin ang Diyos. Sinunod nila ang kanilang sarili at nagpaka-Diyos. Mga kapatid, tandaan po ninyo ito. Kaya maraming naloloko pagka sinasabing mahal. Yan. Tandaan ninyo to, mga kapatid. Kayong mga kabataan, tayong mga kabataan. Kaya tayo naloloko, tandaan natin to. Dalawa ang uri ng pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig, si Satanas ay pag-ibig. Ano pagkakaiba? Ang Diyos ay pag-ibig, kalikasan niya yon. Walang duda doon. Ang Diyos ay napakabuti, ang Diyos ay pag-ibig. Si Satanas ay pag-ibig. Bakit? Mahal niya ang kanyang sarili. Tama? Mahal niya ang kanyang sarili. Kaya kung ang isang tao minamahal ang kanyang sarili, hindi ito pag-ibig sa Diyos. Ito'y pag-ibig sa sarili. Katulad ng ginagawa ni Satanas. Pag-ibig sa sarili. No? So, man needs redemption because he brokens the law. When we say, ang tao napasa ilalim sa kautusan ng kasalanan. No? He is under the law. It doesn't mean that you should not obey the Ten Commandments, but you are under the law because the law condemns you for breaking the commandments of God.
Yan. Kasi marami nagsasabi, kapag ka ikaw daw, ang mga Adventist daw, nasa ilalim ng kautusan, hindi na daw dapat sundin ang kautusan. Bakit pa kayo nasa ilalim ng kautusan? Nasa ilalim na tayo ng biyaya. Ang sagot, ang mga Adventist wala sa ilalim ng kautusan. Bakit? Kami nananampalataya sa Panginoong Kristo at sumusunod kami sa kautusan. Sapagkat pagka sinabing nasa ilalim ng kautusan, ikaw ay nagkakasala sa kapangyarihan ng kautusan. Kinukondena ka ng kautusan. Sapagkat lumabag ka. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, may batas sa Pilipinas, Republic Act number 12345. At ikaw ay nakagawa ng krimen at ikaw ay under ng law na yon. Sa madaling salita, mga kapatid, ang parusa para sa iyo ay nakabatay doon sa specific na batas na yon kung saan ka nag-violate at naa-under. Yun po ang tinatawag nating under the law. It doesn't mean na hindi na natin susundin ang kautusan. Maling pag-aaral po yun ng theology. No? Now, ano pa mga kapatid? Bakit kailangan ng tao ng kaligtasan? Man chooses to become the servant of sin. Pinili mo yan. Pinili natin yan. Ang tanong ng marami ng mga hindi naniniwala sa Diyos sa ating panahon, bakit napakabuti ng Diyos, napakabanal ng Diyos nyo? Subalit pinahintulutan niya ang tao magkasala. No, pinahintulutan niya ang tao na magkasala. Dapat hindi niya na lang nilagay yung puno at hindi niya na lang nilagay yung ahas para hindi nga naman nagka-problema. Ang problema, dahil ang Diyos ay pag-ibig, gusto kanya mamili. Hindi ka robot para kontrolin ng Panginoon. Ang ginawa mo, ang ginawa natin, pinili natin magpakontrol. Kanino? Hindi sa Diyos, kundi kay Satanas. Walang magagawa ang Diyos kung ito ang pipiliin natin. Kung ang pipiliin natin, huwag maligtas, edi huwag maligtas. Pero hindi gusto ng Diyos yun. Pero kung pinili mo maligtas, edi ito, pinili mo maligtas. Kaso, ikaw ay naging alipin ng kasalanan. Ano pa mga kapatid? No? Ano pa ang dapat nating malaman kung bakit dapat maligtas ang tao? To belong to the Lord again, one has to be redeemed, mga kapatid. So, what do we mean again by redeem? Redeem is both with a price and actual deliverance or cleansing from sin, mga kapatid. Now, tayo mga Adventist, naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas sa atin. Ang tanong, sino ang nagliligtas sa atin? Tayo ba? Baka kasi ipagmalaki ng marami sa atin, ginagawa ko naman ang utos ng Panginoon. Maliligtas na ako. Adventist na ako, kaya maliligtas na ako. Yung pagiging Adventist mo ba ay passport sa langit? Yan ba yung tinuturo ng Biblia? Kinakailangan ba isang tao maging Adventist muna bago maligtas? Di ba? Baka kasi pag malaki ng marami, nang dahil lang sa pag-anib sa Adventist, ligtas na siya. Sino ang nagliligtas? Hindi tayo, mga kapatid, kundi ang Diyos. Sino ang nagliligtas? Una, ang Diyos Ama. Tayo mga Seventh-day Adventists, fundamental beliefs number 2.
Ang Diyos ay binubuo ng tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, mga kapatid. Yan. So, sino daw nagliligtas sa atin? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Now, ang kakayahan ng tao, tinatawag natin depravity. Walang kakayahan ang tao na iligtas ang kanyang sarili. Kahit anong gawin niya, tandaan natin, ang pagsunod sa kautusan ay walang kinalaman sa kaligtasan. Ang pagsunod sa kautusan ay may kaugnayan sa tagapagligtas natin. Ano sabi niya? Kung ako'y inyong iniibig, susundin ninyo ang aking mga utos. Bagaman walang direktang kaugnayan ang kautusan sa kaligtasan, ang pagsunod sa kautusan, ito ang kaugnayan natin sa tagapagligtas. Ito yung tinatawag nating relationship kay Kristo. Yung pagsunod sa kautusan. Dahil ang tungkulin ng tao, ang sabi ng libro ng Ecclesiastes, matakot ka sa Diyos sapagkat ang buong katungkulan ng tao ay ang pagsunod sa utos ng Diyos. At kung wala ang biyaya ng Panginoon, ang isang tao, hindi siya makasusunod sa kautusan. Bakit? Sapagkat, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, Isaiah chapter 53, verse 5, o Isaiah 51, verse 5, ano sabi? Tayo ay ipinaglihi sa kasalanan ng ating ina. Ecclesiastes 7:20, walang taong namumuhay sa mundong ito na hindi nagkakasala. Roma 3:23, ang lahat ng tao ay nagkasala. Kaya walang kapangyarihan ng tao na iligtas ang kanyang sarili dahil masama siya. Inherently evil, ito ang tao. Ito yung tinatawag natin sa Biblia at itawag natin sa theology na post-lapsarian. Ang post-lapsarian ay ito yung human nature ng tao after the fall of Adam and Eve, mga kapatid. No? Ngayon, kanino daw, to whom, for whom was redemption provided? Kanino daw ibinigay? No? Ito, mga kapatid, tandaan ninyo ang stand natin. Ang stand natin ay Arminianism, nanggaling kay Arminius. Arminianism. Ang stand ng Baptist ay Calvinism, galing kay Calvin. Okay? Ngayon, hindi ko i-discuss dito, mga kapatid, ang Calvinism. Discuss natin yung ating paniniwala na Arminianism. Para kanino daw ang kaligtasan? No? In short, mga kapatid, kung sa Calvin, merong tulip, sa Arminian, merong facts. F-A-C-T-S. Facts, mga kapatid. Ilatag nga po natin yung facts na yan. Pasensyahan nyo na't mali eh. Mali yung title ng slide, no? Yung gumawa niyan kasi puyat. Napuyat tayo kagabi kakagawa ng PowerPoint, no? Arminianism po yan, mga kapatid. Facts, no? Ano ibig sabihin ng facts? Pinalaya sa grasya ng Diyos. Freed by grace. Okay? Romans chapter 2 verse 4, ang Panginoon ang nagtutulak sa tao sa pagsisisi. Walang magagawa ang tao na magbago sa kanyang sarili kung walang ginagawa ang Diyos. Sa madaling salita, yung pagsisisi natin,
sa Diyos nang gagaling. Hindi ka makapagsisisi kung wala ang biyaya ng Panginoon. Ano ngayon ang bahagi ng tao sa kaligtasan? Kung gayon, wala siyang pagpipilian. Ang Diyos ang gagawa. Ano ang bahagi niya? Free will. Kaya meron tayong conditional election. Conditional election, mga kapatid, is kapag tinanggap mo, pag ikaw pinili mo si Kristo sa iyong buhay. Tandaan natin, mga kapatid, atonement is for all. The atonement is limited but unlimited. Bakit natin sinabing ganon? Atonement is limited but unlimited. Ang kaligtasan ibinigay sa lahat ng tao. Subalit, ang isang tao maliligtas kung tatanggapin niya lamang ang regalong ito ng Diyos. Alangan, paano ka maliligtas kung hindi mo tatanggapin? Parang ganito, mga kapatid, paano mo makukuha yung regalo sa iyo sa birthday mo kung hindi mo iimbitahin yung nagregalo sa iyo? Mahirap po yun. No? At ano pa, mga kapatid, total depravity, ito yung inability ng tao na magligtas sa kanyang sarili. So wala talagang magagawa ang tao sa kanyang sarili. Ano pa? We must remain secure in Christ. Or yung security in Christ. Tayo, mga kapatid, ay maliligtas lamang kung tayo ay kakapit kay Kristo. Tandaan natin, mga kapatid. Tandaan natin. Kaya nais nating lumapit kay Kristo, hindi lamang upang maligtas, kundi mahal natin siya. Pinipili natin siya. Hindi lang dahil gusto mo lang maligtas, dahil pinipili natin siya. Parang sa pag-ibig sa babae. Paano ang pag-ibig sa babae? Pagka tinanong ang mga babae, gusto mo lang ba ako o mahal mo ako? Sasabihin nung lalaki, gustong-gusto kita. Wrong answer. Bakit wrong answer? Dapat, pinipili kita araw-araw. No? Kapag kamahal mo, pipiliin mo. Tama? Pag mahal mo, pipiliin mo. Alam nga namang pumili ka ng iba. Ibig sabihin, kapag ka pumili ka ng iba, hindi mo na siya mahal. Parang si Adan at Eva. Paano nagkasala si Adan at Eva? Sapagkat hindi nila minahal ang Diyos. Bakit? Pinili nila si Satanas kaysa sa pagsunod sa Diyos. Kaya, ang pag-ibig ay pagpili. At ang pagpili ay pag-ibig. Kung hindi natin pipiliin manatili kay Kristo, hindi tayo maliligtas. Ang kaligtasan, mga kapatid, sa pamamagitan lamang ni Kristo. In Christ. Kay Kristo. Hindi sa atin. Ano ang bahagi lamang ng tao? Free will. Yun lang ang meron sa tao. Yun lang ang meron sa tao at yun lang ang kaya niyang gawin, mga kapatid. No? So ang kaligtasan ba'y binigay sa lahat? Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever, ang sino man, ibinigay sa lahat, pero hindi para sa lahat. Magulo ba? Binigay sa lahat, pero hindi para sa lahat. Ano ibig sabihin? Kapag hindi mo pinili, hindi mapapasayo. Ibinigay sa'yo, hindi mo piniling tanggapin, hindi mapapasayo.
No? Hebrews chapter 2 verse 9. Ang bawat tao, that by grace of God, he should taste of death for bawat tao, pero hindi lahat ng tao. Bawat tao na pipili kay Kristo. No? Ang tanong, sa buhay ba nating ito, mga kapatid, araw-araw ba nating pinipili si Kristo o araw-araw, maliban sa araw ng Sabat, hindi tayo banal? At sa araw na ito, ngayon lang tayo banal. Baka naman kasi pagkatapos ng araw ng Sabat, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, patuloy tayo sa gawaing pagkamakasalanan. Pagdating lamang ng Sabado, doon lang tayo nagpapakabanal. Status quo Christian yan, mga kapatid. Yan ay ugali ng Laodicea. Ano ang ugali ng Laodicea, mga kapatid? Yung aktibo, pero hindi rin makadiyos. Sabay, hindi minsan, kundi sabay. Huwag po tayo pagkamali interpretation sa Laodicea, mga kapatid. Ang Laodicea, hindi yung lilitaw lulubog. Ang Laodicea, yung nakaupo dito sa church na ito at sa araw-araw, makasalanan siya. Yun ho ay hindi tunay na Kristiyano. Kaya anong sabi ng Panginoon? Kung ang sino man, idinidin sa atin, sino man, hindi sinabing lahat, sino man, whosoever, kasi may kondisyon. Ulitin natin, iba ang requirement sa kondisyon. Ang requirement dahil gusto mo lang, ang kondisyon ay dahil pinipili mo si Kristo. Magkaiba po ang requirement sa kondisyon. Yung isa, kailangan mo, yung isa ay nangangailangan sa iyo at kakailanganin mo rin, vice versa. Ang pag-ibig, mga kapatid, ang relasyon, hindi one-sided na isa lang ang nagmamahal. Hindi maaari na ang Diyos lang ang nagmamahal, kundi maging tayo, mahalin natin ang Panginoon. Pag nagmamahal ka ba, araw-araw o isang araw lang? Pwede ba sabihin mo sa mahal mo ganito? Ano ba yung tawagan ng mga kabataan natin ngayon? Baby, ganyan, mahal, di ba? Tama? Oh. Now, sasabihin mo mahal. Happy Mansari, mahal na mahal kita. Doon mo lang siya mahal. Pero kapag ka hindi na Mansari, hindi mo na siya mahal. Tama? Ganun ba yon? Tayo ba mga Adventist, tuwing Sabado lang tayo nagpapakabanal? Tuwing Sabado lang tayo nasasabi nating purihin ang Panginoon? Tuwing Sabado lang ba natin nasasabi na luwalhatiin natin ang Panginoon? O dapat ang gawin natin araw-araw nating purihin at sambahin ang Panginoon? Ano ang tama, mga kapatid? Kayo po, tayo po, magdidesisyon at magpapasya magkatapos ng araw na ito. Dahil ngayong araw na ito, i-claim natin ang kaligtasan ng Diyos. Hindi lamang sa hinaharap, kundi kung dumating man ang kaligtasan ngayon, tiyak, makakasama tayo, makakasama ang bawat isa sa inyo sa kaligtasan kung pipiliin niya si Kristo. Now, mga kapatid, ibinigay ba sa kakaunti o marami ang kaligtasan? Ang sabi, whosoever, sino man, every,
Okay? So, sino man at bawat isa, hindi lahat, ito ang nakakalungkot. Pupunta tayong langit, may aasahan tayo. Yung hindi natin inaasahang nasa langit, yung inaasahan mo pupunta sa langit. At ikaw. Tignan mo yung katabi mo ngayon. Yan ba, pupunta ba yan sa langit? Yung sarili mo kaya, kapatid, tignan mo. Ikaw ba ay pupunta sa langit? Hindi natin alam. Diba? So ngayon pa lang, alamin natin. Oh? Alamin natin. Paano ba maliligtas ang tao, mga kapatid? Paano? Sabi nga natin, ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Christus o solo Christus. Christ alone. We are been saved by grace alone, through faith alone, in Jesus Christ alone. Meaning, mga kapatid, hindi tayo naligtas ng dahil sa ating sariling mga gawa, kundi dahil si Kristo ang gumagawa sa ating buhay. Ano ang sabi sa Galatia 2:20? Ako'y namatay, nakasama ni Kristo. Ako'y napako sa krus. Ang pananampalatayang ito ay pananampalataya ng anak ng Diyos na umibig sa akin. Sa madaling salita, ang pananampalatayang nag-uudyok sa iyo na magsimba, magpuri, magluwalhati at sumunod sa utos ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo nakatira sa ating buhay. Magtatanong po ang inyo pong abang lingkod, mga kapatid. Kamusta po ang ating pananampalataya? Ramdam nyo ba ang ating Panginoong Hesukristo sa inyong buhay? Ramdam ba natin na ang Diyos ay kasama natin? Tanong. Ito yung tanong na minsan naiisip nating napakalayo natin sa Diyos sapagkat nagpapatuloy tayo sa kasalanan sa Kanya. Pero huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Huwag tayo mag-alala sapagkat mayroon tayong tagapagligtas. Sino? Si Kristo. Hindi tayo, hindi kahit sino, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit sukat ikaliligtas ng tao, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong, kailan tayo ililigtas ng Panginoon? Ang sagot, mga kapatid, one is redeemed when he gets into Christ. Pag tayo ay pumasok kay Kristo. Ano sabi niya? Ang sabi, mga kapatid, ang sino mang pumasok sa akin, kay Kristo, John chapter 10 verse 9, ay maliligtas. Sapagkat ang ating Panginoong Kristo ay naging katwiran sa harapan ng Ama in exchange sa atin. Yan po ay tawag na propitiation. Doon sa binasa natin sa Romans chapter 3 verse 21 to 26. Propitiation, ang ibig sabihin, mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo ay nakipagpalit. Kinuha, mga kapatid, ang fallen human nature para ang katawang laman na ito ay mapatay sa krus para
mabayaran ang ating kaligtasan, mga kapatid. So ngayon, papaano tayo or papaano natin masasabi na si Kristo ay nasa atin? Galatians chapter 3 verse 26 to 27, "For you are all sons of God through faith in Christ Jesus, sa pamamagitan ni Kristo." Okay? "For as many as you were baptized into Christ, did put on Christ." Sa pamamagitan ni Kristo, binautismuhan tayo at inilagay kay Kristo. Ang iglesyang ito, si Kristo ang ulo at ang iglesia ang katawan, siyang naging bagong nilalang, mga kapatid. Ang isang tao ay napupunta kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya pagka tinanong ka, kapatid, ikaw ba isang Adventist? Yes, sa pamamagitan ni Kristo. Natutupad ko ba ang utos ng Diyos? Yes, sa tulong ni Kristo. Dahil sa totoo lamang, mga kapatid, ang tao walang ipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kahit anong gawin ng tao, ito'y maruming basahan sa paningin ng ating Panginoon. Tanggapin man natin o hindi, walang magagawa ang tao kung wala si Kristo. John chapter 15 verse 5, mga kapatid. At ngayong araw na ito, sabi nga natin, mga kapatid, magpapasya tayo kung ano ang pipiliin natin. Ang ating sarili ba ang ating pinaglilingkuran o si Kristo ang ating pinaglilingkuran? Sino ang mas mahal natin? Ang ating sarili o ang Kristo na ating pinaglilingkuran? Gusto mo lamang ba maligtas sa sarili mong kapakinabangan o lumapit ka kay Kristo hindi lamang upang maligtas, kundi mahal mo at pinipili mo si Kristo? Alin sa dalawa ang pipiliin natin? Revelation chapter 22 verse 17, "For whoever will," mga kapatid, no? Ang lalapit, come. May paglapit kay Kristo. Ang ibig sabihin ng paglapit kay Kristo, mga kapatid, kung sino man ang gusto lamang lumapit kay Kristo. Tanong, lalapit ba tayo kay Kristo? O aasa tayo, dedepende tayo sa ating sarili na maligtas natin sa pamamagitan ng ating mga gawa ang ating sarili? Ano ang sabi diyan, mga kapatid? "And Peter opened his mouth and said, Of a truth I perceive God is no respecter of person, but in every nation he that beareth him and worketh righteousness is acceptable to him." Mamili tayo, mga kapatid, kung hindi natin pipiliin, mga kapatid, ang ibigin ang Panginoon, hindi natin mahal siya. Ang mahal natin, yung sarili natin. Ang mahal natin ay si Satanas. Dahil si Satanas, selfish love yan. Gusto niya lang mahalin yung kanya sarili, gusto niya lang ng pakinabang, at ayaw niyang magmahal. Kaya ang taong nagsasabi, maraming mga kabataan na nagsasabi, ano sabi ng ating mga kabataan ngayon, katulad ko? Ano sabi? Love yourself. Yan ay satanic kind of love. Huwag kayong magsasabi ng love yourself.
Huwag niyong ipamumuhay yung love yourself dahil wala ka lang jowa. Ang gusto mo, love yourself. Pang-satanas yan. Huwag ganyan. Dapat, love each other. Love God and love each other. Pagka tinignan natin yung ating mga katabi, kasi ako wala akong katabi eh. Pag tinignan natin yung katabi natin, tignan mo nga, tanong, mahal mo ba yung katabi mo? Naku, may mag-aaway mamaya. Tanong, ulitin natin. Yung katabi nyo ba, mahal ninyo or galit kayo? Yan na, nagbulungan na sila. Alam niyo mga kapatid, hindi sapat na sabihin natin sa katabi nating mahal natin siya. Gaya sa Panginoon, may gagawin tayo. Hindi yung maging depende sa ating sarili, kundi ang umasa sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat walang kapangyarihan ang tao sa kanyang sarili. Ito ang dapat nating pagpilian, mga kapatid. Ito ang dapat nating maging desisyon, maging kapasyahan sa pagtatapos ng araw na ito. If I don't share the home of the redeemed, it won't be because God didn't include me in His provisions, but because I didn't obey Him. Huwag nating sisihin ng Diyos kapag tayo ay hindi naligtas. Ang sisihin natin sapagkat hindi tayo sumunod. Tandaan natin mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, halika. Paanyaya sa atin ng Panginoon, halika. Lumapit ka sa akin. Ang tanong, ikaw ba ay lalapit dahil gusto mo lang maligtas? Or lalapit ka sa Panginoon dahil mahal mo at pinipili mo siya? Hindi lamang sa araw na ito, hindi lang banal ka ngayong araw ng Sabado, kundi araw-araw mo siyang pinipili at araw-araw mo siyang minamahal at ipinakikita sa Diyos na mahal mo, na mahal mo ang Diyos. Kaya alam nyo mga kapatid, hanggang ngayon, ang inyo pong abang lingkod, segue lang ito mga kapatid ha. Kaya ho ang inyo abang lingkod ay wala pa ring girlfriend hanggang ngayon, ay dahil wala akong nakikitang babae na mas magmamahal sa Panginoon. Di bali nang hindi ako masyadong mahalin. 50% lang yung akin. Basta ang babaeng aking tatanggapin sa aking buhay, mas mahal niya ang Panginoon kaysa sa akin. Yan ang uri ng makakasama sa buhay na dapat hanapin ng isang Adventist. No? Mula nung makahiwalay kami ng ex ko, na anak ng elder, na chorister, AY leader, canvasser, hindi na nasundan. Bakit? Sapagkat mga kapatid, wala pa ako nakikitang babae na mas mamahalin ng Panginoon kaysa sa kanyang boyfriend. Tandaan ninyo mga kapatid, no matter what, pagka ang relasyon ninyo, ang boyfriend mo lagi ang nasusunod, or ikaw lagi nasusunod, maghiwalay na kayo. Hindi maganda yan. Ang magandang relasyon, ang Panginoon ang nasusunod. Kung ang boyfriend at girlfriend mo, or asawa ninyo, ay hindi ayon sa Panginoon at itinuturo ng Biblia, hiwalayan nyo na.
Meron ba ditong mag-asawa, magka-relationship? Tingnan ninyo ang inyong mga partner, mga kapatid. Siya ba ay umaayon sa kagustuhan ng Panginoon? Yan. Baka mamaya may maghiwalay, wala tayong intensyon na ganun. Ang binibigay lang nating senaryo, mga kapatid, kung paano ang relasyon natin sa Diyos kapag ka ang Panginoon Kristo, nung nandito sa lupa, siya'y masunurin sa Ama. Di ba alin ang iwanan niya yung kanyang mga alagad? Basta masunod niya ang Ama, babalik siya sa langit. Maaari naman, mga kapatid, na hindi bumalik ang Panginoon sa langit. Pero bakit siya bumalik? Sapagkat kalooban ng Ama. Pagka ikaw ba, tinanong, sabi ng Diyos, itong lalaking ito, hiwalayan mo yan. Hindi mo kayang hiwalayan. Ang sabi ng Diyos, sige, mamili ka. Itong lalaking ito o ako? Mga kapatid, ganun din ang binibigay ng Panginoong Kristo sa atin. Siya ay pag-ibig dahil pinakita niya, hindi niya lang sinusunod ang Ama, kundi iniibig niya ang Ama na nasa langit. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Hindi lang dapat sundin, dapat ipakita talaga na mahal. Hindi lang dapat sundin dahil sa natatakot kayo. Dapat sundin natin ang Panginoon dahil mahal natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, dalangin natin. Turuan tayo ng Panginoon na piliin siya sa araw-araw at mahalin siya gaya ng pag-ibig niya sa atin. At tulungan niya tayong buksan ang ating isipan na sa araw-araw ng ating pamumuhay, mga kapatid, ay lumayo na tayo sa pagkakasala at sumunod na sa kalooban niya. Upang ang relasyon na ito, mga kapatid, hindi paputol-putol, kundi tuloy-tuloy na hanggang dumating siya at kunin niya tayo sa alapaap at dalhin doon sa bayang banal na kanyang ipinangako sa atin. Dalangin natin, mga kapatid, na maging mapagkumbaba tayo, tanggapin natin ng buong puso na wala tayong magagawa, wala tayong kakayahan upang iligtas ang ating sarili. Kung wala ang ating Diyos, wala tayong magagawang mabuti. Wala kahit isa ang nagsisigawa ng mabuti nang wala ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, biyaya ng Diyos at pag-ibig ng Diyos, tayo po, mga kapatid, ay humayo at maging tagapangaral ng pag-ibig ng Diyos sa iba. Na itong ating napakinggan ngayong araw na ito ng Sabat, na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, ibahagi din natin sa iba upang sila din, mga kapatid, matawag sa paglilingkod na ito at makasama natin sa langit na bayan. At yan ay magagawa natin sa pamamagitan lamang ni Kristo. Tanging kay Kristo at sa pamamagitan niya, ang lahat ay kay Kristo, mga kapatid. So muli po, mga kapatid, kayo po ay aking inihabilin sa mapagpalang at mapagmahal na ating Diyos na Panginoon ng Sabat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa buong araw na ito ng ating paglilingkod at happy Sabat po sa ating lahat. Bago daw po mag-uwian ang lahat, mag-stay daw po muna at mag-picture taking daw po kasama ng ating pong bisita.
Bilang tigon po sa mensaheng ating napakinggan, tayo pang lahat ay tumayo at awitin ang nasa may SDA Hymn 223. 223 reading. Redeem how I love to proclaim it, redeemed by the blood of the Lamb, redeemed to His infinite mercy, His child and forever I am. Redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Redeemed and so happy in Jesus, no language my rapture can tell. I know that the light of His presence with me doth continually dwell. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Crown that is waiting in yonder bright mansion for me, and soon with the saints at home with the Lord shall I be. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Walang hanggan at higit ang pasasalamat namin sa iyo, Panginoon, sa araw na ito ng Sabat, Panginoon, kaya patuloy ang iyong bayan na nananalangin at nagpupuri at nagluluwalhati sa iyo dakilang pangalan, Panginoon. At sa mga pagkakataong ito, Panginoon, kami po ay inyong pag-indapatin, Panginoon, sa inyong pag-ibig at mapagpalang kamay, Panginoon, na sa pamamagitan ng inyong biyaya, Panginoon, kami po ay makapamuhay ng ayon sa inyong kalooban. Maituro po nawa sa amin ang kapakumbabaan, Panginoon, upang kami ay araw-araw na piliin ka at ibigin ka at sundin ang inyong kalooban, hindi lamang tuwing araw ng Sabado, Panginoon, kundi sa lahat ng araw ng aming mga buhay. Kaya naman, Panginoon, hinihiling po namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan at hinihingi po namin, Panginoon, sa inyo ang habag sa bawat isa sa amin na nawa, Panginoon, kung ano man ang aming karamdaman, naging bunga ng aming kasalanan, maging problema o sako naman, Panginoon, o kahit anong trahedya o anumang pangyayari na darating sa aming buhay na dahil buhat sa aming kasalanan, Panginoon, ay huwag niyo sanang ihadya, Panginoon, sapagkat kami ay buong pusong nagsisisi. Ang iyong bayan, Panginoon, ay lubos, Panginoon, na kumikilala sa iyo bilang tagapagligtas na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, sa tagpong ito, inaanyayahan ka namin sa aming mga buhay upang sa gayon, Panginoon, kayo po ay magturo sa amin kung paano, Panginoon,
ang buhay na hinahanap sa amin ng Ama. Hanggang sa muling pagparito ninyo, ay makasama namin kayo sa bayang banal na ipinangako nyo sa amin, Panginoon, at sa mga gayon, Panginoon, ang kalwalhatian at parangal ay mahahayag sa lahat ng mga tao. Kaya naman, Panginoon, ibinabaon po namin ang aming pagpapalat basbas mula sa iyo at ang karunungang nagbumula sa iyo na pinagkaloob mo po sa araw ng Sabat na ito ay naway maibahagi din namin sa iba, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang dalangin, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Lahat ba ay magsasabi, Jesus muling darating, sa lahat lumbay ay papawiin, anak niya ay kukunin. Kaligtasan ba ay iyong ipinababatid, salita ng Diyos ay kinabubuhay. Sa biyaya niya manawag hanggang wakas, si Jesus kailanman ng dumating. Namatanda ay nagsasabi, Jesus muling darating, sa lahat lumbay ay papawiin, anak niya ay kukunin. Kaligtasan ba iyong ipinababatid, salita ng Diyos ay kinabubuhay. Sa biyaya niya manawag hanggang wakas, si Jesus kailanman ng dumating. Hello. Announcement po mga kapatid, ay wag po muna tayong umuwi at nais po ng ating pong bisita na tayo po ay makasama niya sa oras na yon na magkunan tayo ng larawan at litrato. Announcement din po na meron po tayong potluck mamaya na narito po at iniimbitahan po ang bawat isa. At mamaya rin po aking paalala na tayo ay dumalo sa ating afternoon worship na gaganapin sa oras po ng 1:30 p.m. At ang bawat isa ay iniimbitahan at meron po tayong question and answer nun na pangungunahan tayo ni Brother Denmar. Ayan po. Okay, dito na po tayo sa harap Sige mga po, kapatid para po sa ating picture tayo taking. po ay lumapit sa harapan upang tayo po ay mag-picture taking.